Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, lagot ka ngayon, Raul Manuel, namutla sa takot, di nakaligtas sa pasabog ni Vice President Sara Duterte, PBBM. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin. Mula po rito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin simulan na pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, i-share ko lang po sa inyo kasi patuloy po nilang binabatikos si Vice President Sara Duterte patungkol po doon sa kanyang paglipad, no? Patungong Germany. Nako, sinasabi po nilang hindi po. Iniwan po, no? Si Lagman sinabing iniwan ni Vice President Sara Duterte ang hundred of thousands of Filipinos. Nako naman, bakit naman ganon, Lagman? At eto nga, coming from the Office of the Vice President, mga kababayan, eto po ang statement nila kahapon ito. Patuloy ang relief operation. Nako. Patuloy ang Office of the Vice President sa paghahatid ng tulong sa iba pang bayan na naapektuhan ng malawakang pagbaha noong July 24, 2024. Nako, yan mga kababayan Sa pamumuno ng Office of the Vice President Disaster Operation Center, kasama ang mga volunteers, no, ng Magdiwang Masonic Lodge number 238. Naihatid sa 200 pamilya ang mga relief bags at food bags. Yan mga kababayan. Ang pagdamay ng mga pribadong volunteer groups ay lubos na pinahahalagahan at pinasasalamatan ng Office of the Vice President. Mabuhay po kayo. At ito nga po, ito ba yung sinasabi ng hindi nagtatrabaho? Alam nyo, kahit wala po dito si Vice President Sara Duterte, nagtatrabaho pa rin. Tingnan nyo. O, di ba? Yan. O. Eto, Office of the Vice President. Anong sinasabi nyong hindi iniwan? Kayo lang siguro ang nang iiwan. Lagman, kayo lang po siguro ang nang iiwan sa mga constituent ninyo. Di ba? O, Yan, naghahatid po sila ng tulong. It is coming from the Office of the Vice President. Tapos sasabihin yung iniwan ang hundred of thousand of Filipinos. Nako naman, mahiya naman po kayo. No? O yan. At mga kababayan, ito po yung nakakatawa dito . Sara Strip explained, draws Leni comparison. Yan, kinukumpara po nila si Vice President Sara Duterte dito kay Leni Robredo. Kahit sa tingin mo pa, kahit isipin mo pa lang, napakalayo po talaga. 'Di ba? Kasi wala naman itong ginawa si Leni Robredo. Kahit nga ngayon 'di ba? Namimigay hanggang ngayon po, namimigay pa rin ng lugaw. Si dating Vice President Leni Robredo. Kaya kayo po ang magkumpara mga kababayan kung ano ang nakikita nyo. Kasi ako, nag-iisa lang ako to compare Vice President Sara Duterte and Leni Robredo. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang opinion at isa lang po ang opinion ko dyan. Wala pong ni katiting, wala po si Leni Robredo kay Vice President Sara Duterte, no? In terms of leadership, wala po talaga, no? In terms of action, wala po talaga mga kababayan, no? Wala, singaw, kung baga. Kayo lang pong bahala dyan mga ka-review natin, kay Leni Robredo at kinukumpara kasi nila Ewan ko ba kung bakit kailangan pang ikumpara
Ba? Mga dilawan talaga. Kasi pero talagang dilawan, di ba? Yan po yung ugali ng dilawan eh. Kung hindi maninisi, ikukumpara. Eh wala rin naman binatbat. Ganon din naman. Nako po. So ito na nga mga kababayan, dahil nga po dyan sa mga pambabatikos nila kay Vice President Sara Duterte, ito pa, isa pang nambabatikos. Kaya Vice President Sara Duterte, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction itong video ito. I-analyze mo, hindi yan. Ginusto ba yan ni VP Sara? Na sinadya ba yan niya? Na magbabagyo bukas. Magpa-flight ako going lalabas ako ng bansa. Do you think Raul Manuel ganyan si VP Sara? Ha? Sige. Nakongresista ka na di ba? Siguro naman may konting katinuan yung utak mo. Sa tingin mo ba sinadya yan ni VP Sara na lumabas siya sa bansa dahil merong bagyo? O nag-iikot lang talaga yung utak mo? Diba? O putak na lang kayo, nagbabantay lang kayo ng kamalian, at the end of the day, nakakahiya kayo. Pero kitang-kita yung Office of the Vice President na handang-handa talaga. Nakadeploy na lahat. Sila pa ang pinakauna. Kaya nga, ang advice ko sa mga government officials, ito yung dapat nyong gayahin. Mismong si Senator Amy Marcos na nga, ay umamin na mas handa pa yung Office of the Vice President kaysa po sa Office of the President. Diba? Tapos itong si Raul Manuel talagang kung makabatikos dito kay Vice President Sara Duterte. Parang may ginagawa si Raul Manuel, ngayong mga ganitong sakuna. Si VP Sara ang dapat nyong gayahin. Hindi yung puro kayo bula ng bula, meeting kayo ng meeting. Yan ang sabi ni former President Duterte. Bakit si Presidente Bongbong Marcos, pagkatapos ng baha, pagkatapos ng bagyo, saka kayo nagmi-meeting? Bakit ganyan? Nung panahon po ni Duterte, papalapit pa lamang yung bagyo, 2 days before or 3 days before or 1 week before the bagyo, nakahanda na lahat. Naka-meeting na sila kung anong gagawin. Naka-deploy na lahat ang mga informations at mga instructions. Pero kayo, anong ginagawa ninyo? Raul Manuel, administration ni PBBM. Pagkatapos ng ulan, nakita nyo nasalanta na yung ating mga kababayan na puno ng baha, saka kayo nag-meeting? Paano na yun? What if na merong emergency doon? Paano nyo natutulungan? Nung lumakas yung ulan, bumaha, meron ba kayong nakitang government officials na nakahanda doon? Meron ba kayong nakitang mga sundalo, mga pulis na naka-deploy sa area na possible na magbaha? Wala. Sa panahon po ni former President Duterte, papalapit pa lamang ang bagyo, naghahanda na ang lugar. Chine-check na yan lahat. Paano? Itong gobyernong ito, alam nyo ba kung saan sila busy sa kanilang paghahanda? Naghahanda sa SONA. Naghahanda sa 20 million na budget para SONA. Yun ang pinaghahandaan nyo Ipinagbayabang nyo ang 5,500 flood projects Naghahanda kayo doon. Instead na, alam nyo yan, ang Pag-asa, alam nila na may paparating na bagyo, hindi kayo naghahanda. Alam yan malalaman yan sa satellite kung gaano kalakas, gaano karaming tubig. Bakit hindi kayo naghahanda? Ngayon, isisisi nyo kay VP Sara. Lagi na lang tayong turo ng turo dito. Sisihan na lang tayo dito. Sige. Sisi na lang tayo ng sisi dito. Sinisisi nyo dahil pumunta sa ibang bansa. Pero sino yung nakahanda sa inyo? Napahiya kayo. Napahiya kayo kay VP Sara. Diba? Duterte. Kinumpirma yan kanina ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sa inilabas na official statement ng Office of the Vice President, nasa isang personal trip abroad daw si VP Sara. Personal trip. Personal trip. At hindi yan basta-basta na makalabas ang isang government official. Pinaghahandaan yan. Humihingi yan ng permeso. Magpapa-approve pa yan. So hindi kadali kakansilin yan. Si Raul Manuel. Alam kong alam mo yan. Pero malikot lang talaga yung utak mo. Kasama ng kanyang pamilya. May approval daw ang kanyang pag-alis. Katunayan, naglabas pa umano ng Travel Authority ang Office of the President noong pang July 9. Sige, iulit natin para para i-inform natin si Raulo Manuel. Her departure, meaning her, VP Sara, VP Sara's departure received the necessary approvals as evidenced by the Travel Authority issued by the Office of the Vice President. Issued of the President dated July 9, 2024. So ano ngayon?
Raul Manuel. Magpaka-BO-BO ka na lang ba? Labas pa umano ng Travel Authority ang Office of the President noong pang July 9. Pinasalamatan ng OVP ang pagrespeto ng publiko sa privacy ng pamilya ni Vice President Duterte. Ang walang respeto sa iyo, BP Sara, ay yung mga bangag vloggers lang at itong mga si Raulo Manuel, itong mga Makabayan Black, dahil binabantayan ka lang. Nakakalungkot daw na sumabay pa ang kanyang personal trip. Tingnan nyo, nalulungkot pa nga itong si Vice President Sara. Bakit nagkasabay ang kanyang trip dito sa bagyong ito? Di ba? Pero, kung tutuusin, kung if you will see the bigger picture, si VP Sara ang pinakahanda sa lahat ng ahensya. Hindi naman, sa lahat, ang Office of the Vice President, hindi na pala parte ng administrasyon itong si VP Sara. Naghihintay lang itong si VP Sara sa kanyang tungkulin bilang Vice President. Sus, sana si VP Sara na lang ang naging presidente ng Pilipinas. Wala talaga, weak talaga itong ginagawa nila. Sa pananalasa ng super bagyong Karina. Sa kabila niyan, palagi naman daw nakahandang tumulong sa mga nasalanta ang Disaster Operations Center ng OVP. Naglabas din ng mga litrato at video ang opisina ng bise ng kanilang ginagawang Yung video na yan, siya ang nakauna. Sina Bongbong Marcos, nagmi-meeting pa si Abalos at si Bongbong Marcos niyan nung naka-deploy na lahat ng mga relief goods. So yan mga kababayan, yan po yung supalpal, no? Sampal na katotohanan dito sa pagmumukha ni Raul Manuel. Pero inyo mga kababayan, wala pa yung bagyo, eto naghahanda na sila at talagang pinaghandaan nila kasi kailangan din ito ng documentation, di ba? For auditing. Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Na videoan pa, may picture pa na talagang naghahanda na nga itong Office of the Vice President. Mas handa pa kaysa sa Office of the President. Nako. Ito lang panupin yung mga kababayan, no? Dito kay Raul Manuel kung bakit niya laging dinidikit yung pangalan niya, no? Sa anumang issue na darating sa ating bansa, dinidikit niya patungo sa mga Duterte kasi po may plano po ang Makabayan Black, no? Na gumawa ng kanilang sariling senatorial slate. Nalalaban ngayong 2025 mga kababayan. Kaya kahit anong issue, no? Kahit anong issue na ibabato dito kay BP Sara, sasakyan nila yan. Kasi alam naman po natin kung gaano po kapopular itong si BP Sara. Gaano po pinagkakatiwalaan ng taong bayan itong si Vice President Sara Duterte. Mas pinagkakatiwalaan pa. Base po yan sa mga sorbe, mas pinagkakatiwalaan pa si Vice President Sara Duterte kaysa po kaya President Bongbong Marcos Jr. Kaya kung ikaw ay isang matalinong politiko or kahit na bobong politiko, ay ididikit mo talaga ang yung pangalan dito kaya Duterte. Masambit ka man lang. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon? Komento or kritisismo patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.